it would be the Vice President should come because she continues to make a mockery of Congress. Ako, personally speaking, I expect the defense to do everything they can to exonerate the Vice President. Pero palagay ko, hindi AI yung pagkaano namin dito. No? Abigat. Ako, napikatan ako eh. Di ba? I mean, pinapakita lang natin kung gaano katindi ang 125 million na dapat malaman ng taong bayan. Pinapakita po natin dito, how can the office of the Vice President withdraw 125 million? Saan kinuha ang authority ng bangko to withdraw such a big amount? Ngayon lang po ako nakakita ng ganong klaseng amount. Kung yan, hindi nilagay sa bags yan. Aba, kinakailangan ng hauler para ilagay sa isang sasakyan na malaki ang perang yan. Now, the question again is, okay, sinabi na po ni Congressman Diron na hindi organic itong si Colonel Chica sa OVP. Sinabi na natin na si Miss Acosta ang talagang special disbursement officer. Bakit hindi siya? What we would like to see kung kanino ibinigay yan. Sa akin, I maintain my position na yung pinagbigyan yan, ghost. Ngayon, kung hindi ghost yan, ay ipakita. Nasaan si Piatos? Nasaan si Andy Lim? Kung hindi ghost yung mga taong yan, kung hindi mga multo yan, ilabas nila rito para malaman natin. I think it would be the Vice President should come because she continues to make a mockery of Congress. Mandato namin to eh. Mandato ng Senado ito. Mandato ng Congress ito. Ibig sabihin, the office of the Vice President can make a mockery of the constitutional mandate of Congress to investigate and to put up an impeachment court. Dapat, humarap siya. Siya ang mag-explain. Huwag niyang sasabihin yan sa mga staff niya. Siya mismo, nakakaawa po yung mga staff niya nag-explain eh. Siya na mismo mag-explain. Tinatawagan ko ngayon, si Vice President, maawa ka naman sa mga staff mo. Ikaw na mismo pumunta rito, mag-explain ka. Hindi ka pwedeng magtago kung saan-saan. My goodness, humarap ka nga doon sa perjury charge kay Ramil Madriaga eh. Humarap ka din doon sa charge ng kapatid mo eh. Tapos hindi ka harap sa impeachment court. My goodness naman, Vice President, humarap ka na. Maawa ka sa mga staff mo at ipaliwanag mo sa taong bayan kung bakit hindi ka kinakailangang ma-impeach. Yan ang panawagan ko. Okay. Last question na lang po, speaking of Ramil Madriaga. Kanina po nung sa questioning sa line of questions ni Attorney Ligutan patungkol doon sa sinong kasama niya, doon sa bangko, paglabas, ganyan. Na-expect niyo po ba or kumbaga mapopoint po ba sana na dapat si Ramil Madriaga was there or may participation siya doon sa transfer of the money or doon sa distribution po nito? Mabanggit man lang po siya ni Gina Acosta kanina. Well, I don't think kasama naman po siya doon sa talaga po nga nangyari doon sa land bank up until pagbabalik po sa OVP. No? I think even if you check the records doon po sa House proceedings, never naman ho sinabi din ni Mr. Madriaga na kasali siya doon sa encashment and transfer. Nung po nga pera from Land Bank Shaw to the OVP. No? So, I don't think he will come into play at this point. No? So, yun. Alright. If at all, pwede siguro nating ma-compare yung mga naging statements niya kung ano naman yung mga naging statements ng mga bank managers tungkol dito. Maalala natin, for example, sabi niya, yung meron silang policy na, I'm not sure if she called this, no? Parang no-touch policy, na kapag na-transfer na yung pera, hindi na pwedeng hawakan ng kahit na sinong mga empleyado, kahit mga guard, no? Dahil daw, ibig sabihin, no, na-transfer na yung custody, nasa pangangalaga na yon, no?
client ng bangko. So, if at all, maybe you could compare yung mga naging testimony niya kanina dun sa sinabi ng mga bank managers. Alam mo, sa akin, I don't know kung magiging tama yung palagay ko, no? Pero palagay ko, the burden of proof is no longer on Marie Madriaga. It is now on the office of the Vice President. I'm wondering why the Vice President filed a case of perjury against Madriaga. Nung iniimbestigahan namin si Madriaga, sabi nila, hindi pwede. O sapagkat hindi natin pwedeng sabihin na tama ang sinasabi niya. Ramil Madriaga was only charged. He was not convicted. Walang desisyon ng korte na na-convict siya. He is a suspect sa crime na ginawa. And therefore, naniniwala tayo. Mga abogado natin dito naniniwala that a suspect is deemed innocent until proven guilty. When we investigated Madriaga sa committee namin, we are just asking him the questions kung present siya, kung nandun siya. Sinabi niya sa kanyang affidavit. Kinakailangan lamang tingnan yung affidavit ni Madriaga. Now, because of what Madriaga said, the burden of proof now should go to the Vice President. Tama ba? Nanawagan ako uli. Let the Vice President come and face the impeachment court. That is what we want to see.